What have you regretted the most in your life? Have you ever made a decision that you later regretted? You're not alone. Most people are familiar with that feeling of emptiness, mixed with a hint of anger. Your mind speeds through alternative timelines in which you did something different. But what if things turn out better? On our new episode of Crixie Stories, kilalanin natin ang ating letter sender from Cagayan de Oro City na si Genesis na pinamagatan na A Night with Mr. Stranger. Dear Crixie, nahihiya ako sa identity ko kaya magpakilala ako sa lahat bilang Genesis sa kwentong ito. Salamat if ito man ay mabigyan ng tsansang umere sa YouTube channel ninyo. Ang buhay ko ay mala roller coaster, maraming ups and down gaya rin ng karamihan. Kaya iniinganyo ko na kumapit ng mabuti ang lahat ng mga nakikinig. Dahil dadalhin ko kayo ngayon sa kwentong dahil sa isang gabi, nagbunga nga ba ito ng masama o mabuti sa buhay ko? Kaya ako'y magsisimula na. Isang magandang araw sa lahat. Naging palaboy ako na bata sa kalsada simula nung ako'y maulila ng aking mga magulang. Namatay silang dalawa sa isang sunog na nangyari sa isang factory. Noong tumama ang isang malakas na lindol sa Rehiyon 12. Ang aking ina ay trabahador, ang aking ama na may gwardya din doon. Hindi naging madali ang buhay ko nung ako'y maulila dahil 8 anyos pa lamang ako noon at walang alam sa buhay at mundo. Nabuhay ako sa kalsada na puno ng basura at may riot pagsapit ng gabi. Nagsimula lahat nung minsay may mangyaring hindi ko inaasahan sa buhay ko. Kasalukuyang nasa kalsada ako noon, nagtitinda ng plastik noong may makita akong wallet na nahulog sa tabi-tabi. Nagtaka ako noon at hinanap ang posibleng may-ari nito sa paligid pero wala akong ni isang tao na nakita. Ang ginawa ko ay pinasok ko iyon sa aking damit at para di makita o manakaw ng ibang bata sa kanto, lumapit ako sa malapit na pulisya at ibinigay ang wallet. Noong sumunod na araw, hinanap ako ng pulis na iyon. Sabi nila may taong gusto raw makilala ako. Yung taong may-ari ng wallet na ibinalik ko. Masasabi kong ang lalaking ito ay sobrang tangkad at hindi Filipino. Ito ay taong British, marunong magsalita ng Tagalog at meron din siyang asawang Filipina. Na doon ay naantig sa kwento ko noong sabihin ko sa kanila na matagal na akong batang ulila. Doon sa maliit na bagay na ginawa ko, tumubo ito ng malaki sa buhay ko at sa pangarap ko. Kinupkop ako ng mag-asawang tinuring ko ng pamilya sa loob ng mahigit 10 taon. Hindi sila nabigyan ng tsansang makabuo ng anak. Inadapt nila ako at dinala sa England at doon pinalaki, pinakain at pinaaral at tinuring na isang pamilya. Isang pangyayaring di ko inaasang mangyari na naman ang nangyari sa buhay ko. Noong madisgrasya sa bahay ang mga taong nagpalaki sa akin sa isang company na nasunog rin sa London. Doon pakiramdam ko bumalik ang alaala sa akin lahat. Lahat ng mga nakalimutan at matagal ko na ibinaon sa limot na mga alaala sa Pilipinas. Kaya ako napilitang bumalik ulit sa Pilipinas at tahakin ang bagong landas. Secondary education ang kinuha kong kurso, major in mathematics at nagtatrabaho ako ngayon sa isa sa mga industriya ng textile sa Pilipinas. Galing ako sa pagiging regular employee hanggang sa maging executive assistant. Isa na akong executive assistant sa isang malaking textile company. Family business ito at kung curious kayo kung paano ako na-promote ganun kadali, lahat ito ay nagsimula dahil sa ipis. Oo, ipis na pinandidirian ng iba at maging ako. Now let me share to you these flashbacks. Mayaman, gwapo, matangkad, hardworking boss at higit sa lahat madiskarte. Ganyan ang pagkakakilala ko sa boss ko noon. Before, kinahiligan ko talagang mag-overtime sa trabaho.
Iniisip ko kasi noon ang mga gastusin sa apartment na tinutuluyan ko. Then, here it comes na I'm in my way na pauwi na ng apartment. Tapos, di ko inaasahan na maiwan ang phone ko sa table ko habang naka-charge. Kaya, mula traffic, tinungo ko ang aking destinasyon pabalik sa kumpanya. At nung makuha ko ng aking cellphone at iba pang importanteng kukunin, napansin ko na may nakabukas na ilaw sa dulo. Alam kong opisina ito ng CEO namin. Naisip ko na siguro ay nag-overtime rin si Sir Gabriel kagaya ko. Paalis na sana ako noong may narinig akong kakaibang ingay mula sa parte na iyon. Malakas ang kutob ko na galing iyon sa opisina ni Sir. Dahil sa curious ay nakita kong dahil sa ipis ay di ito halos makagalaw sa kanyang patungang mesa na kung saan matapos ko itong patayin ay doon ko nalaman ang kanyang sikreto na dahil sa pulang lipstick na nilagay niya sa kanyang labi ay doon nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa. Ang sikreto niya ay naging sikreto ko na rin sa loob ng mahabang panahon. Doon ko nalaman ako palang unang tao na nakakaalam sa kanyang buong pagkatao. Dahil sa golden anniversary ng kanyang magulang ay napilitan kaming dalawa na lokohin ng pamilya niya na magjowa kami. Akala ko sa mga pelikula lang iyon nag-e-exist, sa totoong buhay rin pala. Dinamay niya pa ako dahil di niya pa raw kayang ilabas ang totoong kulay niya sa lahat mapapamilya niya. Ang kanyang ama kasi ay retired na pulis, ang kanyang ina naman retired ring principal, ang kanyang kapatid na panganay na babae ay kasalukuyang licensed neurologist, ang kanyang isang kapatid naman ay isang attorney at ang isang babae ay principal rin, habang si Gabriel naman ay kasalukuyang pinapatakbo ang negosyo nilang magkakapamilya. 5 silang magkakapatid at yung isa di pa nabanggit sa akin ni Gabriel. Lahat sila never ko pang makita sa personal. 2 days ang leave namin dalawa ni Gabriel sa trabaho para magbakasyon. 1 araw at expected biyahe talaga yung 1 araw. 2 days rin ang excuse ko sa school. Pagdating namin sa loob ng resort ng Samal, isang masayang pamilya ang nakita ko doon. Grabe, feeling ko siguro nilalagnat ako sa kaba. Lumapit sa amin ang iba at nakipagbeso-beso at kilala. Pinisil ko tuloy ang palad ko at ayun, napunta ang usapan namin sa kung saan tulad ng kung may business ba yung totoong family ko before noong buhay pa sila. At saan ako nag-aaral, saan kami unang nagkakakilala ni Gabriel for a while, kinalimutan ko muna na nagpapanggap kaming ni Gab. At niloloko namin lahat ng mga taong kasama namin. Nasa kalagitnaan na kami ng main course at panay ang tingin ko kay Gabriel nang marinig kong sumigaw si Gabriel sa tabi ko. Nehemiah, aniya. Bigla ay tumahimik ang lahat, napakunot noo tuloy ako at napatingin sa taong kakapasok lang ng dining area. That name sounds familiar. Nakita ko ang isang lalaking pumasok at ang mabagal niyang pagsuklay sa kanyang magulong nabasang buhok. Gosh, ang tangkad ng lalaking ito. Tansya ko mga 6 feet pataas. Naka-shorts ito at topless. May tuwalya ito sa kanyang leeg at relax na naglakad papunta sa bakanteng upuan. Tingin ko ay bagong shower lang ito galing banyo dahil nakikita ko pang tumutulo pa ang maliliit na butil na tubig sa kanyang buhok papuntang noo, kaya ginugulo niya ito gamit ang kanyang tuwalya. Napatingin naman ako sa mukha nito, napaka-high level of attractiveness, gosh. Sana lahat, with artistahin look. Mas gwapo pa siya compare kay Gab kung hindi lang sana girly at heart si Gab, kahit may ibubuga rin naman sa pagwapuhan si Gab. Nakita ko ang pag-igting ng bagang niyang napaka-perpekto ng pagkakagawa, magulo at medyo may kahabaan ng kaunti ang kanyang buhok. May halong kulay blonde ang kanyang buhok na mas lalong ikina-attractive niya na tila ba ito ay highlighter sa kanyang mukha. Moreno, medyo at
may pagkakapalin ang kanyang kilay, may matangos na ilong, sobrang cute ng kanyang manipis na labi, kaso bahagya akong natigilan nang mapansin kong may pasa ito sa ilalim. Naupo ito sa tabi ko, oops. Yun na lang kasi ang naiwang bakanteng upuan. Nakita kong yumuko ito at ibinaba ang towel sa kanyang kandungan. Napalunok ako pasimple sa topless niyang katawan. Nehemiah, we have a visitor. Magdamit ka, pwede? Panimula ng kanyang ama. Habang naghihiwa ng kanyang beef steak. Oh, really? Who? Tanong niya sabay ikot ng tingin sa buong mesa hanggang sa madako yun sa akin. Nakita kong nagulat siya nang mapansing na sa tabi niya lang pala ang bisita. Tiningnan niya ako na parabang yun ang unang beses na mapansin niya ang presensya ko. I studied his face, kulay kape ang kanyang mata. Saan ko nga ba nakita ang lalaking ito? Bakit tila pamilyar siya sa akin? Naramdaman kong parang huminto ang paligid at nagsilakihan ang mga mata ko. Biglang tumibok ng malakas ang puso ko. Nakatitig pa rin ako sa kanya nang ngitian niya ako. Para akong tinusukan ng karayom, ang ngiting iyon ay nagpapaalala sa akin sa isang pamilyar na gabing hinding-hindi ko makakalimutan. Isang gabi na mapahanggang ngayon, di pa rin malinaw pero sariwang-sariwa pa rin sa utak ko ang nangyari. Isang malakas na tugtog at maingay na mga madla. Maraming sumasayaw, ganito lagi ang nakikita kong eksena sa loob ng bar. May nakapagsabi kasi sa akin na nag-cheat sa akin ang boyfriend ko na ex ko na ngayon, na lagi raw itong pumupunta sa bar kasama ang babae niya at dahil nga medyo selosa ako noon, nag-ala detective ako sa mascara ko na ilong hanggang noo at nung nalaman ko ang totoo, nagpadala ako sa galit at nakalimutan ko ang sadya ko sa bar that time. Sumasayaw ako tulad ng likot ng mga ilaw, sinasabayan ko ang alon ng dance floor. Kaya di ko na alam kung saan-saan ako napadpad. Puro kasi Stefans ang utak ko. The next thing I knew is that I can't fully remember everything by details cause I'm fully drunk that night. Basta last thing I can still remember, sumama ako sa taong di ko lubos kakilala, which is not good at my dalagang Filipina image. Adik akong sundutin ang malalim na dimples ng gwapong kasama ko. Tawa kami ng tawa, ewan ko kung saan na kami napadpad sa oras na iyon. Kinabukasan nagising ako na di ko alam kung nasaan ako. Halos mangiyak-ngiyak akong nakita ang sarili kong bra lang at undies ang tanging suot, na tanging kumot lang ang nakapulupot sa akin. Napahawak ako sa mukha ko at suot-suot ko pa rin yung mascara na suot-suot ko kagabi. Tanging narinig ko lamang sa oras na iyon ay ang lagaslas ng mga tubig na nanggaling sa CR. Medyo malakas iyon. Para akong isang superhero sa bilis ng kilos ko para makalabas. Nasa hotel pala ako at naiwan ang heels ko sa loob. Pero bahala na. Halos tinakbo ko ang elevator sa sobrang pagmamadali para makababa. Pakiramdam ko halos lumundag ang puso ko sa sobrang pagmamadali. Ilang gabi akong nagsisisi sa maling ginawa ko. Ilang gabi akong di makatulog-tulog, iniisip ko lahat. At pagkatapos ngayon, nakaupo ako kaharap ang lalaking medyo pamilyar sa akin. Bumalik lahat. Pero isa lang ang pinagdadasal ko sa utak ko, na sana di niya ako maalala. Dahil pambihira, sira ang plano namin ni Gabriel. Nehemiah, this is my girlfriend Genesis. Genesis, meet my brother, Nehemiah. Narinig kong pagpapakilala ni Gab sa amin. Naiwan kasing nakalipad sa ere ang kamay ni Nehemiah kaya napalunok na lamang ako ng laway dahil sa kaba. Kasalukuyan akong napatulala sa salas, naisipan kong magpahangin sa kaba. Di ko alam kung saan ang lahat. Si Gabriel nag-aayos pa rin ng kanyang gamit sa maleta kaya
Lumabas muna ako para makapaglanghap ng sariwang hangin ng Samals. Nakita kong dumaan sa harap ko si Nehemiah at tumigil ito at galit na hinarap ako. "Let's talk in my room," kalmadong sambit nito. Nahalatang may halong inis at galit nang tumingin sa akin. Napatahimik tuloy ako, hawak-hawak niya ang pulso ko hanggang sa makarating kami sa kanyang kwarto. He just appeared out of nowhere tapos bigla pang nagalit, hirap niyang basahin. Nakita ko nilak niya ang pinto at kasabay noon ay binitawan niya na ako sa wakas. Tahimik akong nag-aabang sa susunod niyang gagawin at nakita kong dumiretso ito sa isang drawer at may kung anong kinuha doon. Napaupo ako sa kama at inikot ang tingin sa buong silid. Kulay luntian ito at marami itong instrumento sa loob. Nakita kong napaluhod ito sa harapan ko at napatitig ako sa mukha nito. Ang attractive niya pa rin pala pag galit. Nakita ko ang isang 6-inch heels na pamilyar at alam ko kung kanino iyon. Noong sinukat na ni Nehemiah ang isang pares na heels sa paa ko, walang duda, size na size ko nga ang sandals na iyon dahil akin naman talaga iyon. Malamig niyang tinanong sa akin kung akin ba ang high heels na iyon, sabay tingin sa mga mata ko na nagpailing-iling naman sa akin. Nakita ko ang pamumula bigla ng muka at tenga nito. Tumayo ito at lumapit sa pader at sinuntok ito na nagpahawak sa dibdib ko dahil sa gulat. "Dammit, Genesis, nahuli ka na nga, tatanggi ka pa," aniya sabay tanggal sa kamay niya at nakita ko namula iyon. "Sorry, ano bang sinasabi mo?" Doon ay napatayo ako mula sa pagkakaupo. "I know that you're the lady in blue dress that I met in the bar sa pangalan sa boses at sa mata. I know that you're the lady who left me in the hotel month ago," aniya sabay lapit sa akin. "Nehemiah, please. Maimportante pa akong gagawin. Now please, di ko maiintindihan ang sinasabi mo. Baka ibang babae ang tinutukoy mo at hindi ako," sabi ko sa bayo ko at kinuha ang sariling heels sa paa ko. At sinuot na balik ang aking tsinelas. Naramdaman ko ang mabilis na paghawak niya sa braso ko noong makatayo ako at ang paghigit nito sa akin pabalik. Mabilis niya akong isinandal sa katabing pader at inilapit ang muka sa akin. Nakita ko ang naglalarong ngiti sa kanyang labi na hindi nagpakurap sa akin. "Sinabi mo na ba sa kapatid ko na may muntik nang mangyari sa atin few months ago?" aniya. I could smell his familiar scent na mas lalong nagpapalamig ng kamay ko. Umiwas ako ng tingin sa ibang direksyon. "Sinabi mo na ba na ako rin ang unang makahulog ang bitin niya?" At doon di ko na napigilan ang pag-igkas ng kamay ko at tumama ito sa makinis niyang pisngi. Pakiramdam ko ay umalingaw-ngaw ito sa kanyang buong silid. Paiibigin ka pero pag nakatalikod sinasaksak ka na pala. "You know what? Whatever happens, I'll do my best to know your secrets and intentions to my family and especially to my brother." Nakita ko sa mata niya ang galit na di ko maintindihan ang nais niyang ipahiwatig. "You know what? You're not worthy for my brother. You want money, right? Pinili mo makipagrelasyon sa kapatid ko dahil sa pera?" Ulit niya. Pakiramdam ko tumigil ang mundo ko sa oras na iyon. Sa mga salitang binitawan niya, pakiramdam ko siguro umawang ang bibig ko sa gulat. "So, magkano ba ang perang kailangan mo? At babayaran kita. Basta lubayan mo ang pamilya ko. Lalong-lalo na't ang kapatid ko. At sisiguraduhin ko sa'yo di ka maikakasal sa kanya. Malas mo lang at ako ay isa sa mga kapatid niya." Matigas na sabi nito sa akin, halos kasing lambot na ng gulaman ang tuhod ko ng oras na iyon habang nakaupo ako sa sahig at pinapanood ang pag-alis niya sa mismong harapan ko. Matapos ang araw na iyon ay tapos na rin ang trabaho naming dalawa ni Gabriel sa pagpapanggap. Umuwi kaming dalawa pabalik ng city nang hindi ko sinasabi sa kanya na magkakakilala na kaming dalawa ng isa sa mga kapatid niya. Tahimik na tahimik ang biyahe naming dalawa ni Gab, pabalik. Di ko na nakita si Nehemiah. Maaga kaming nagpaalam sa pamilya ni Gab at pinasok ko na sa loob ng maleta ko ang sandals na nakuha ko kay Nehemiah.
Akin naman iyon, total alam niya na naman ang katotohanan na ako nga ang babaeng naka-blue dress sa bar. At tanggap ko naman kung siya'y magalit sa akin dahil karapatan niya naman iyon. Dumaan ang mga araw at isang umaga nakatanggap nga ako ng isang imbitasyon mula sa aking bestie na si Gabriel na kaarawan niya pala sa araw na iyon at nais niyang magparty kami sa bahay niya kaso nagdadalawang isip ako dahil alam kong nandun rin ang ex ko na si Stefans na business partner niya. Si Stefans ang dahilan kung bakit ako napadpad isang gabi sa bar. At dahil nga sa kalasingan ay nakilala ko naman si Nehemiah. Small world, baka nga magkakakilala na silang dalawa. Pero nakaka-disappoint lang kung iisipin na kilala na nga pala ako ng pamilya ni Gab at for sure ina-expect rin nila ang pagdating ko sa mumunting selebrasyon ni Gabriel. Nagbihis ako ng medyo simple lang tapos yung normal lang yung panggabi na attire pero hindi siya showy. Medyo mga 7 na nang dumating ako sa subdivision nila Gabriel. Pagdating ko, medyo tahimik sa labas. Mula sa labas ng bahay, narinig ko na ng paunti ang maingay na tugtog na nanggaling sa loob. Kaya sinundan ko ito at marami palang mga bisita sa loob. Majority ay mga ka-workmates ko at nakakatuwa. Naramdaman kong may pumisil sa braso ko ng mahina kaya napalingon ako kasabay ng pagngiti ko sa taong iyon ay inabangan niya na pala ang pagdating ko. Alam niyang iniiwasan ko ang ex ko dahil wala na kami kaya medyo alam ko ang nasa utak niya sa oras na iyon. Hinalikan ko siya sa noo at hinalikan niya rin ang likod ng mga palad ko at naglakad na kami sabay sa kumpulan ng mga tao. Pakiramdam ko ay bigla ay nilamig ako sa sariling pawis ko. Bigla ay nagising ako sa realidad na nandito pala si Nehemiah sa party kaya kung maaari ay iiwas muna ako. Masayang kumain ang lahat at masyadong naaaliw sa oras na iyon. Kasama ko sa oras na iyon ang kapatid ni Gabriel na babae. Nakipag-chit-chat ako sa kanya sa mesa dahil nagkataon na magkasundo kami dahil parehas na maiingay. Hanggang sa lumapit ang tatlo sa table namin na sina Gabriel, Stefans at Nehemiah na may mga hawak-hawak na cocktail glasses. Agad na nagyakapan ang ex ko at si ate dahil magkakakilala pala sila, magka-business partner rin, nakipagbeso-beso rin sa akin ang ex ko at di ako makatitig sa kanya. Naasiwa ako sa pagmumuka niya at amoy ng pabango. There were actually so many questions running through my head but I chose to remain silent. Ipinakilala ako ni Gabriel sa harapan ng ex ko bilang girlfriend niya at ang titig sa akin ni Nehemiah ay parabang mas lalo pang nagpapadagdag ng intense ng stress ko. Nag-excuse ako sa kanila at nagkunwaring pupunta muna ng powder room at narinig ko namang nagpresenta sa sarili niya si Nehemiah upang samahan ako dahil baka di ko pa alam kung saan ang powder room ng bahay ni Gabriel. Nagkatitigan kaming dalawa at ramdam ko kung paano ko mabog ng malakas ang puso ko dahil siguro sa kaba sa titig niya sa akin. Ngumiti ako at kalmadong sinabi sa kanya na wag na siyang mag-abala pa dahil alam ko naman kung saan. Saka ako lumakad at tinalikuran na sila. Right at that moment, sound of thunder filled the skies. I slowly glanced at my watch. Gumagabi na pala. Talaga. When I look up, the clouds were getting somehow dark and heavy. Within seconds, the rain started to pour slowly. Matapos ako magbanyo, medyo siniguro kong matagal akong matapos dahil baka sinundan ako ni Nehemiah sa labas at ayaw ko talaga siyang harapin. Noong makalabas ako sa banyo, isang Stefans pala ang sumunod sa akin, ang mukha ng makapal kong ex. Hindi ko sana siya papansinin at dadaan lang sana sa tabi niya, pero hinalang niya ako. Malamig kaming nagtitigan sa bawat isa pero siya ang unang nagsalita. Natatawa itong nagtanong kung nagjo-joke ba ako at ipinagpalit ko lang raw ang isang katulad niya kay Gabriel. Maangas na yabang nito. Di ko siya kinibo at napabuntong hininga.
Binunyag niya sa harapan ko na dati rin pala silang magkarelasyon ni Gab at sigurado siyang hindi straight si Gab dahil ilang ulit nang may nangyari sa kanila kaya sana magising raw ako dahil parang hula niya raw. Binayaran ako ni Gab para matago itong setup na ito at sa mga magulang niya na rin. Sinagot ko naman siya ng totoo na kung totoo kang kaibigan, handa kang tumulong sa mga kaibigan mo na kailangan ng tulong mo at aakmang aalis na sana ngunit narinig naming may lumabas sa powder room dahil may dalawa palang cubicle doon at nilabas nito ang ina ni Gabriel na narinig ang lahat ng sinabi ni Stefans at sinabi ko. At kita ko sa mga mata niya ang galit ng tumingin ito sa amin ni Stefans. Nagulat ako nung maglakad ito papunta sa harapan namin at sinampal ako. Narinig kong napasinghap ang kakarating lang na si Gabriel at Nehemiah sa eksena. Maging ako ay napahawak sa pisngi ko sa sakit. Mga manluloko, mga sinungaling, para sa kapakanan ng pera. Nanlilisik na sabi niya at inawat naman siya ng kanyang asawa. Mom, please stop. Huwag tayo mag-iskandalo. Rinig kong pangangatwira naman ni Nehemiah sa gilid na hinawakan ako sa braso upang mailayo sa ina niya. At ikaw, manluloko ka rin, bakla ka, hindi kita pinalaki para maging manluloko at maging gosh, nakakahiya ka sa pamilya natin. Aniya at tinuro-turo pa ang natulalang celebrant. Ang galing yung manloko para pagtakpan ng sekreto. Look, nabilog nyo kaming lahat. Congrats! Naiiyak na sabi naman ng mama ni Gab na kumirot sa puso ko. Napatulala ako noong oras na iyon at tila naglalaban ang aking emosyon at luha. I felt my body shudder the moment our hands touch kahit mahapdi ang aking pisngi ay nagawa kong mapatingin sa kamay niya na mahigpit na nakahawak sa akin. Tahimik akong nakasunod sa kanya habang hawak niya ang palad ko kasabay ng pag-alis ko. Sa mga luha ko ay dire-diretso ang lakad namin paalis ng bahay ni Gab. I felt my nerves starting to take over as the rain began to pour even harder at di ko iyong magawang maikubli. The sound of lightning made me surprise and hold on to Nehemiah's forearms tighter. That actually made me even surprised within seconds. I'm sorry. I'm really sorry, Nehemiah. Nasabi ko na lamang nakita kong tumigil ito. In short, huminto kami sa gitna ng ulan. Walang mga payong, parehas na mga basang sisiw. Hinarap niya ako at bahagyang yumuko upang magkapantay kaming dalawa. Is this still because of him? I already know his secrets. Napakunot noo ako at tinanggal ang kamay ko na hawak niya. I'm sorry. Nagsinungaling ako sa pamilya niyo. Tanggap ko naman kung magalit ka sa akin. Show it, Nehemiah. Sigawan mo ako. Nakita ko itong napailing-iling. Please stop crying, baby. Nasasaktan rin ako. Sorry about my mom. Di kita nadepensahan sa kanya. Aniya na nagpatahimik kaunti sa akin. May narinig ba akong hindi dapat marinig? You told me yourself it was all about money, right? The reason why I'm having a relationship with your brother dahil sabi mo habol ko pera lang, hindi ba? Nehemiah, matapos mo kong insultuhin, alam mo ba kung gaano kasakit ang mga salitang binitawan mo laban sa akin? You just want to mess with me. Well, I'm not that stupid person. Ngayon, tinatawag mo akong baby? Anong pakulo na naman ba ito, Nehemiah? Galit na saad ko. I didn't mean that. I'm sorry. There was a great amount of concern written all over his face that moment. So you admit, you just said it to hurt me. Tama ba ako, Nehemiah? Aniya na hahawakan na sana ang kamay ko pero umatras ako at napailing-iling. I'm sorry, alam kong wala ka pang tiwala sa sinasabi ko ngayon but I want to earn your trust. Believe me, I like you. And I won't hurt you again. Aalis muna ako, sorry. Sabi ko sabay takbo paalis sa harapan niya at umuwi mag-isa. Sa ilang araw ay dinalaw ako ng lagnat at sipon.
Nagkausap na kami ng bestie ko at humingi siya ng tawad sa harapan ko dahil sa pagsampal sa akin ng mama niya. Medyo mainit pa raw ang dugo ng mama niya sa kanya at naniniwala siyang lilipas rin iyon dahil alam niyang may pag-asa pang tatanggapin siya ng mama niya dahil maski siya ay wala na ring magawa dahil iba talaga ang sinisigaw ng puso niya na pusong babae talaga siya. Nagbunga ang iskandalo, marami nang nakakaalam sa kumpanya pero hindi ito pinapakialaman ni Gab. Ang importante sa kanya ay ngayon ay malaya na niyang magagawa ang mga dating gusto niya dahil alam na ng lahat ang pagkatao niya. Maski nga ako ay natutuwa sa mga pagbabago sa buhay ni Gab dahil alam kong matagal niya na rin itong hinihintay na makilala talaga ang totoong siya ng maraming tao. Nag-resign ako sa kumpanya ng textile at dahil ilang araw na lang ay may OJT na ako at graduating na rin ng secondary education major in mathematics by God's grace. May sapat na naipon naman ako sa pang-araw-araw na gastos at malugod naman itong tinanggap ng beshi ko. Mukhang dito na lang siguro magtatapos ang papel ko sa kumpanyang ito at napabaling pa ako sa kahuli-huling pagkakataon sa building namin bago pa ako lumisan at sumakay na pauwi. Nagluto ako ng kare-kare, menudo, adobo, garlic chicken at gumawa rin ng mango float. Dadalhin ko kasi ito sa sariling bahay ni Gabriel dahil wala lang, magbabanding lang kaming dalawa at ayun nga, di ako aware na 3 pala kami sa bahay ni Gabriel. I spend the rest of the time staring into my lap at my fingers. Naiilang ako kasama namin si Nehemiah at that time. Matapos kaming kumain, umalis muna si Gabriel dahil bibili raw muna siya ng beer sa convenience store. Nais ko sanang sumama kaso nakakahiya naman daw kay Nehemiah if siya lang maisa sa bahay at alam kong sa puntong iyon alam kong trip talaga ni Gab na iwanan kaming dalawa para makapag-usap. Tumayo ako saka umikot sa loob ng mansyon kung may something damage ba ito o wala dahil wala lang talaga akong magawa. Dumunga ulit ako sa bintana at bahagyang hinawi ang kurtina. Mga pasado 9:00 na nang na-realize ko nang masyadong matagal naman ang pagbalik ni Gab. Nakaupo lang si Nehemiah sa sofa habang ako na may paikot-ikot sa harapan niya. "Genesis, I have something to tell you." Tawag niya sa akin na nagpabaling naman sa akin kay Nehemiah. Sinabi niya sa harapan ko na hindi daw muna babalik si Gab sa mansyon niya dahil nag-check-in ito sa hotel malapit sa downtown at scripted ang lahat sa gabing iyon ni Gab at Nehemiah at nais niya itong sabihin sa akin dahil para raw tumigil na ako kakatingin sa labas at nais niyang maging honest sa akin. At lahat ng iyon ay dahil nais niya lang raw ako ma-corner at para makapag-usap kaming dalawa. Napabuntong hininga ako at napaupo sa sofa at di pa rin nagsalita. Tamang kinig lang. Narinig kong huminga siya ng malalim at kinuha ang acoustic guitar sa tabi niya at napatingin pa ako nang sinimulan niya itong strum at kumanta ng Traitor ni Olivia Rodrigo pero ibang lyrics at in comedy version na nagpakuha ng kiliti ko. Nagawa niya akong patawanin at di ko alam kung magsasalita pa ba ako nang nilapag niya ang gitara at lumapit sa akin. Nagkatitigan kaming dalawa at yumakap siya sa akin at bumulong sa tenga ko ng sorry. Alam kong sincere siya sa mga sorry niya at napatawad ko naman siya inside at matagal na. Niyakap ko rin siya pabalik at matagal kaming nasa ganong posisyon nang pisilin niya ako sa ilong ko. Nagbiro ito sa akin nang nais niya raw akong ligawan kung okay lang ba sa akin na nagpatawa naman sa akin. Hinawakan niya ang mga palad ko at isa-isa itong hinalikan sa likod. Doon ko lang ito nakita na medyo maklingi na hindi ko pala alam. Nagpakit naman itong tumingin sa akin at nagsalita. "Tell me you don't feel the same, Genesis. Handa akong kalimutan ka," aniya. Na nagpailing-iling sa akin at medyo natawa. "Huwag ka nang manligaw dahil ngayon pa lang sinasagot na kita, oo pumapayag na ako, Mr. Nehemiah Beckingham." Natutuwang sabi ko na nagpalaki sa mga mata niya at napa-yes sa tuwa. Animoy nakakuha ng diploma.
It was 9 years ago na mangyari iyon sa kasalukuyan. 6 years pa lamang kaming kasal sa lalaking nakilala ko sa maling lugar pero tamang panahon na kasalukuyang husband ko sa aming isang supling na babae at kasalukuyan naman akong buntis sa araw na isinulat ko itong love story namin dahil wala akong magawa sa bahay kaya napagtripan kong magsulat habang nag-aalaga rin sa aming panganay. Hindi ko nga sukat na kalain na kaya ko palang magsulat ng ganito kahaba na life story. Kahit isang full-time mommy rin sa bahay. Isa akong public license teacher too at katuwang ako ng husband ko sa business namin na purified water refilling station sa city namin. At munti ko na palang makalimutan latest update ng relationship ko with my biyanan. Mas close pa yata kaming dalawa ngayon na tanggap na rin si Gabriel ng whole family sa kasalukuyan. At bilang isang bata na dating lumaki sa kalsada dahil ulila, masasabi kong if kaharap ko man ang mga magulang ko ngayon kahit kulang man ako ng guidance nila habang lumalaki ay nagpapasalamat pa rin ako dahil bukod sa guidance nila kaya ako napunta sa pamilyang mga anghel ko rin sa buhay. Silang 4 ang nagturo sa akin na lumaban lagi sa buhay. Hanggat sa gumigising ka pa para wala kang pagsisisihan sa buong buhay mo. At dala-dala ko yon hanggang ngayon. Gaya ng iba, ako rin ay magpapaalam na at bago ako magpaalam, hangad ko rin ang success sa YouTube channel na ito. Hindi ko man kilala ang mga taong nasa likod nitong Crixie Stories. Job well done pa rin everyone. Sana makapapick ako next time in person if magkita man tayo. Krill. At if may napulot mang kayong lesson sa story ko, thank you pa rin dahil nakinig kayo sa story namin ng husband ko hanggang dulo. Pagpalain nawa sana ng Panginoon ang bawat isa lagi. Thanks for this opportunity, Crixie Stories! Like and subscribe mga ka-Crixie listeners. Follow us in these social media platforms for more updates. Hanggang sa muli, ako po si Krill mula sa Crixie Stories. Isa pong mapagpalang araw sa lahat at maraming salamat po.